Narinig ko lang po ron, yung Jesus, Son of God. Tama ba yun? Lamb of God. Lamb of God. Worthy is your name. Kung inyo pang mapansin, yung ating awit kanina, congregational hymn. May word puro na lumapit kayo sa bukal ng buhay. Na po? Hindi ba nyo nananamnam yung mga mensahe ng ating inaawit? Napakagaganda po. Na po? Lumapit kayo sa bukal ng buhay. Yun po yung ating responsive reading. Na po? Naganda na ating responsive reading. Now, yung ating pong tema, patuloy po nating bubuksan yung bahagi ng suporta ng ating pinag-aralan ng Sabado na noong hapon, noong linggo ng hapon. Na po? Born again. Marami pong hindi nakakaintindi po nito. Na po? Kung ano yung kapanganakang muli. Na po? Kaya nahati-hati ang mayroong nag-iisip na ito ay isang samahan lang. No? Isang samahan lang na mga tinatawag na mga born again. Hindi talaga yung kahalagaan ng tinukoy ng ating Panginoon Kristo. Mayroon din nagsasabi na ang kapanganakang muli ay yung kambal tubig sa tiyan. Bagamat tinukoy ito ni Nicodemo sa ating binasa sa responsive reading. Na po? Mayroon din na nagpapalagay na ito ay isang bautismo. Kapanganakan sa tubig at espiritu. So, liliwanagin po natin itong muli at inaasahan ko na makukuha po natin yung totoong kahulugan ito sa bahagi ng katotohanan ng banal na kasulatan. Ano ba? Okay? Tayo po muna ay dumako sa pananalangin. Amang banal, marami pong salamat muli. Narito na po kami sa yugto na kung saan, Panginoon, pagsasalu-saluhan namin ang katotohanan. Pagpalain mo po ang biyaya pong ito at patuloy, Diyos, na ipagkaloob sa amin ang katotohanan, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, makita po namin ang tunay na diwa at kahulugan, Panginoon, kung bakit ano ang kahulugan, Panginoon, na kinakailangan ng bawat isa, ang lahat, kinakailangan may panganak na muli. Pagpalain mo po ang iyong salita sa bagay, Panginoon, ng aming kaligatnaan at pangunawa ng banal na Espiritu sa bagay, Panginoon, ng pagkakalob, Panginoon, ng ganap na kaunawaan sa bawat isa. Pagpalain mo po kami lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Ye must be born again. Tama ba yan? Ayun. Ang text po natin ay 1:3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ano po? Isang mahigpit na kondisyon po yan. Ano po? Now, i-review po muna natin kung bakit importante ang kapanganakang muli. Mayroon po yan? Romans? Ang sabi po dyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Wala pong exemption. No? Pati si Maria kasama po dyan. No po? Kaya sinasabi nila, ina ng Diyos, kasama po siya dyan. Kung inyo pong titignan niya, sabi ni Maria, nung malaman niya na siya ay magdadalang tao at ang kanyang dadalhin ay anak ng Diyos, sabi niya, nagpupuri ang aking kaluluwa at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. See? Kailangan niya ng kaligtasan. So, patunay po dyan na lahat ay nagkasala. Na po? Yan po ang katayuan po natin
At sabi ng Roma 6:23, binabalikan lang po natin ito lahat. Sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, death, na po, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, yun po yung pinakamalagad po ron, kukunin natin doon. Sapagkat kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Yan po yung napasa atin ngayon. Lahat-lahat. Na po? Bawat isa. Patay. Ano po? Now, sa Juan 8:44, ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsisalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Yan po yung nature ng diablo sa pulpa sa simula. Kaya nga nadaya niya si Eva, no? Pati si Adan nadamay. Ano po? Kaya makikita nyo, bakit may mga nagaganap, yung takbo po ng sanglibutan po natin sa kasalukuyan, na po, bunga po yan ng kapangyarihan ng diablo. Na po? Kaya makikita nyo, minsan, nakatinginan lang eh. Pagkatapos, yun na, nilapitan niya, sinaksak. See? Meron mga ganon. Pag tinanong mo, bakit mo sinaksak? Trip ko eh. See? Ganon lang ang trip ng tao. Minsan, sasabihin ng ama sa anak, kibata-bata mo pa, sinungaling ka na. You see? Nakarinig na kayo ng ganon? Kibata-bata mo pa, sinungaling ka na. Para bang hindi pwedeng magsinungaling yung bata. Pag malaki na siya, pwede na. Di ba? Pagka ganon mga salita. Pero, dapat nating tandaan, likas po yan, parang kabayo. Pagka maliit pa, pag lumaki na, sisipa at sisipa. Sapagkat yun ang nature ng kabayo. Ganyan din ang nature ng tao. Patuloy na magkakasala sapagkat nabubuhay siya sa pulsa simula na isang makasalanan. Now, totally dead na po ang kahulugan ng kamatayan ay separation. Na po, paghihiwalay. Yan po yung tunay na kahulugan ng kamatayan. Paghihiwalay ng ating kaisipan. Una, paghiwalay natin sa Diyos. Yan. Hindi pwedeng pagsamahin, nung tayo naging makasalanan, hindi pwedeng pagsamahin yung Diyos at ang tao at hindi makikisama ang Diyos sa tao. Ang tao makasalanan, ang Diyos ay banal, mahirap pagsamahin ng dalawang ito. Ang Diyos ay buhay, ang tao ay patay na. Na po, sa harap ng Diyos, kailanman hindi pwedeng pagsamahin ang dalawa pong ito. Kaya, paghihiwalay. Na po, sa ating sarili, makikita po natin yan, na po, pagka may patay ang tao, unang-una na, humihiwalay na yung kanyang kaisipan. Lahat. Yung lahat ng nasa kanya. Yung kanyang hininga, yung kanyang pakiramdam, na po, yung kanyang presensya. Na po, kaya nung araw, puro hukay-hukay pa lang, wala pang nicho. Karamihan dyan, pagkahihulog na sa hukay, yung mga asawa, lalo na lalaki ang unang namatay, gustong tumalon sa hukay. Pero hinuhugot ng mga nakikipaglibing sapagkat ang kamatayan ay paghihiwalay. Na po, ganyan po. So, ang bago pong, ang sabi ng Hebreo 9:27, dahil sa kasalanan, ang tao appointed. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. See? Kasunod po kaagad yan. Tinakda. Bawat isa sa atin. Na po?
Kaya nga iniisip ko, pinakikiramdam ko yung sarili ko. Panginoon, sasampa pa ba ako ng 80? 1 year na lang, 80 na. Samantalang pagka tumatayo ako, minsan para akong nililindol. Pakiramdam ko. Hindi na ito pakiramdam ng isang sabi ko, iba ng ko ngayon. Sabi ko, pagkagabi, pikit ang mata ko, pero sabi ko, bakit hindi ako makatulog? Sa kabila ang lalakas ng vitamins ko. Hindi talaga ako dalawin ng nakapikit lang akong ganyan, pero ang isip ko naglalakbay. Lahat. Na po? Pagdating ng ganitong oras, yan, saka ako dinuduyan. Yan po. Alam po ang sistema. Hindi na normal. Na po? So, bawat isa sa atin may pakikipag-date. Na po? Kay kamatayan. Hindi ko alam kung sinong mauna, kung sinong mahuli. Hindi yan sa edad. Walang respeto si kamatayan sapagkat itinakda ng Biblia. Na po? Ang mahalaga lang, napaghandaan mo ba? Yun ang doon. Pinaghahandaan. Nakaprograma po ito. Na po? Ang sabi diyan, yan kamatayan. Bawat isa may pakikipag-date. Pagkatapos niyan, yun na. Yung katuran. Kung ano ang buhay mo na pinamuhay dito, yan din ang buhay na itatakal sa'yo. See? Tuloy-tuloy ka na niyan. Hindi ka na dadaan sa isang lugar. No? Para magpahinga o anuman, kailangan mong antayin yung mga dasal para sa'yo. No? Para sakali. Wala. Okay? Now, yung bagong batas ng Diyos nagtuturo sa ating Panginoon Kristo. Na ba? Christ alone. I am, sabi ni Kristo. I am telling you, ye must be born again. Okay? John chapter 4, no. John chapter 3, verse 1. Banay-banayin natin ito, mga kapatid, para makita natin kung ano ang kapanganakan sa tubig at espiritu. Marami pong hindi nakaunawa nito. Okay? Verse 1. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudiyo. Ang sabi po diyan, na po, pansinin po natin. Ang sabi po diyan, yung kanyang posisyon, yung kanyang katungkulan, na po, inunang binanggit. Isa siyang Pariseo. Alam po nyo kung ano ang ibig sabihin ng Pariseo? Yung membro po, hindi ka magiging ganap na membro ng Pariseo kung hindi ka well-versed, kung hindi ka nakakamemorya halos lang isang chapter sa isang araw. Na po, ang pinag-uukulan po nila yung 5 aklat na sinulat ni Moises from Genesis hanggang sa Deuteronomy, ng lahat ng yan karamihan ay kautusan, no, ni Moises. Na po, diyan po sila dalubhasa. Na po, kabahagi pong yan. Sa verse 1, tinukoy po yung kanyang pangalan, Nicodemo. Isa siyang teacher, tagapagturo ng relihiyon, ng batas. Na po, kung ano nakalagay po ron sa 5 aklat. Exclusive po yan, na ito lang, pinaniniwalaan po nila. Na po. Now, sa verse 2, isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa na mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ito po yung kanyang introduction. Na po, pumunta siya isang gabi. Alam niyo bakit? Marahil nahihiya po siya. Mataas ang kanyang posisyon. Nahiya siya ba makita ng kanyang kapwa Pariseo na pumunta kay Jesus.
See? Samantalang kinakalaban nila ang mga katuruan ng ating Panginoon Kristo. Pangalawa, maaaring nahiya siya, tagapagturo ng relihiyon. Baka may makakita sa lahat ng kanyang mga tinuturuan na ito nakipagtagpo ng lihim sa ating Panginoon Kristo. Sa verse 3, pinakita po diyan, tandaan mo ang sinabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi siya in-entertain ng ating Panginoon Kristo doon sa kanyang pagsasabing si Kristo mula sa Diyos. Mas in-entertain ng ating Panginoon Kristo yung pangangailangan ni Nicodemo. Nakuha natin yung kaligtasan na pangangailangan niya sa kabila na siya isang teacher, tagapagturo, pero inosente siya, ignorante siya pagdating sa kaligtasan. Okay? Sunod. Verse 4. Ayan. Paano may panganganak pang muli ang isang taong matanda na, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. See? Katanungan ng isang taong relihiyoso. Alam niyo, marami po yan ngayon sa kasalukuyan. Kaya pag sinabi niya, ay, ang mga born again yan. Akala nila, isang samahan lang, isang relihiyon lang, isang organisasyon lang. Hindi nila alam na yung born again ay isang bahagi na pinag-uutos ng ating Panginoon Kristo na kinakailangang maranasan ng lahat ng tao. Kaya kita karamihan dyan, relihiyoso. Pero never, pagdating sa pagiging born again, ignorante po sila. Hindi nila alam yan. Kaya makikita nyo kung gaano karaming mapapahamak sa bahagi ng tinuran ng ating Panginoon Kristo. Ang hindi makaranas ng panganakan muli, hindi makakakita ng pag-aari ng Diyos. Ano po? Now, verse 4. Verse 6. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Niliwanag po ng ating Panginoon Kristo. Makakapasok ba siya sa pangalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanyang ina para may panganak na muli? See? Bagamat may gumagamit po nito na yung tubig na tinutukoy na kapanganakan dyan ng ating Panginoon Kristo ay tubig, kambal tubig sa kapanganakan ng una. Hindi po yun. Kasi ang pinag-uusapan po rito, kapanganakan muli, ikalawang kapanganakan. Yung kambal tubig, kapanganakan ng unang kapanganakan po yun. Kaya pag sinabi, pumutok na yung panubigan niya, lalabas na yung bata. Yun. Kasama yun sa unang kapanganakan. Pero yung tubig po na tinutukoy dito, hindi po natural na kapanganakan. Na po? Yan. Verse 6. Ang sabi diyan, ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ito ang hindi abot ng pag-iisip ni Nicodemo. Ano po? At marami pong ganito. Ano po? Now, 1 Corinthians chapter 15, verse 50, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. See? Kawawa. Maraming kawawa po talaga. Maraming mapapahamak. Dahil dito, sa katagang ito. Ano po? Kapag hindi naganap sa buhay nila ang tinatawag na kapanganakan muli. Ano po? Maraming mapapahamak. John 1:13.
Sila nga naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Pansinan na niyo, pumapasok na ngayon yung kalooban ng Diyos. Hindi doon sa mga bagay na akala ko, mahal ako eh. See? Akala ko, see? Maraming akala. Kaya yan, marami naging Kristiyano. Dahil sa kagagawa ng tao. Di ba? Konting binyag. Kristiyano ka na. Nung lumaki, adik. Kaya makikita nyo, punong-puno yung mga bilangguan. Maraming Kristiyano na ginawa, isinagawa ng tao. Hindi, ng Diyos. Sabi diyan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. See? Yan. Okay? Unti-unti na, lumiliwanag na tayo. Na ba? Okay, John 1:12. Puro talata po yan, hindi ako gumagamit ng mensahe. Hinahayaan natin ng Biblia ang siyang magsalita. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sentro. Yun po. Na po. Kaya makikita po natin mamaya na yung bahagi ng pagkakaroon ng relasyon kay Kristo, kapanganakan sa Espiritu. See? Yan. Now, Galatians chapter 5, verse 19 to 25. Mahaba-haba yan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. See? Pakikiyapin, kahalayan, maraming kahalayan yan, ang dami. At kalaswaan, marami yan. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na ano yan. Ano ba yun? Yung kinalabit mo lang yung babae. Mayroong batas na ganyan. No? O tinignan mo lang ng pabastos. Mayroon na. Ano po? Ano pa? Tuloy. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabaha-bahagi. Ano ba? Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Ano yung katulad niyan? Sugal, drugs, lahat. Minsan, hinahanap natin, wala namang nakalagay kasi dyan eh. So, yung ginagawa ko, wala namang nakalagay. Andyan, katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. So, makikita natin, ito po yung trabaho ng laman. Ito yung nature na kinabubuhay ng laman. See? Kinakailangan niyang ipanganak na uli sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Ayan po. Now, John chapter 3, verse 7. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Ang sabi ng Panginoon kay Nicodemo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. See? Kailangan. Lahat-lahat. No? Kinakailangan dumaan sa proseso ng kapanganak muli. Anong klase? Verse 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. See? Kaya kanina, ang sabi ng ating inawit, lumapit ka sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Na ba? Okay? Water and spirit. Ano ba yung tubig? Alam natin, ang espiritu, Diyos. Na po? Ano yung tubig? Eh, dyan po nagkakaroon ng mga problema. Ang sabi ng 1:35,
Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Pumapasok na. Ha? Nakikita po natin yan. Yan po. So, si Kristo ang tinapay ng buhay. Anong tinapay yun? Ensaymada? Pandesal? Ha? Sliced bread? See? Siya ang tinapay ng buhay. Sabi diyan. Okay. Para makita nating halimbawa, na po, sa John chapter 13, verse 5, isa-isahin natin, ha? Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Ito po yung panahon pong ito, yung panahon na malapit na siyang hulihin. Ginagawa yan ng mga pare sa kanilang mga, paghugas ng paa. Pero ang kanilang mensahe, kahulugan, ay paglilingkod. Yan. Meron ding magpapakahulugan na ito ay, anong tawag ng paglilingkod? Mayroon pa paglilingkod, pagpapakumbaba. Ayon. Pagpapakumbaba. Pero ito po yung kahulugan niyan. Okay? Tuloy. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Yan. Tubig, Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo pagkatapos. Okay? Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Okay? Ano pong ibig sabihin? Ginagawa ng ating Panginoon Kristo, ang sabi diyan, naghuhugas siya ng paa nang mayroong kaugnayan sa Kanya. Tandaan natin. Yung mayroong kaugnayan sa Kanya. Kapag walang kaugnayan sa Kanya, hindi niya ito isasagawa. Alam niya na si Pedro, mayroong kaugnayan sa Kanya. May relasyon sa Kanya. Kaya niya sinasagawa po ito. Sabi niya, kung hindi ko isasagawa to, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya niya sinasagawa dahil may kaugnayan si Pedro sa Kanya. Yan po ang ano po ron. Okay, ang sagot tuloy ni Pedro. Dahil dito, sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati ng aking mga kamay at ulo. Lahat na. See? Then, sumagot ang ating Panginoon Kristo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa. Napaliguan na si Pedro. Mayroon ng kaugnayan sa kanya. Malinis na si Pedro. See? Maliban sa kanyang mga paa. Pansinin ninyo, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Yung tinutukoy niya rito, hindi lahat kayo, si Judas. Yan po yung tinutukoy niya. Kung itutuloy niyong basahin po yan, makikita niyo, ang tinutukoy niya dyan, si Judas. Na po? Now. Okay. Ang sabi dyan, na po? Kailangang hugasan pa, ano po, maliban sa kanyang mga paa. Ano po? Okay. And dito po yung ating explanation. Anong verse na yan? Okay. 1 John chapter 5 verse 19. Ito po yung dahilan kung bakit. Alam natin tayo sa Diyos, kahit na ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Okay? Makita niyo lahat na nagaganap po ngayon?
Araw-araw, investigasyon dyan, Senado, Kongreso, na lahat ng mga inimbestigahan dyan. Mga tao rin binoto natin, mga taong niluklok natin, mga taong nagsamantala, lahat-lahat. Marami po mga nagaganap sa ating sanglibutan ngayon na hindi mo makikita yung katotohanan sa kanilang mga buhay. Yung practice po ng buhay ng tao po ngayon, lalo na kapag walang Diyos. Masaya siya sa ginagawa niyang pamumuhay sa kasalanan. Ayan po. So, makita natin na ang sanglibutan ay pag-aari ng dyablo. Andito ka ngayon sa sanglibutan. Andito tayo ngayon. Nabubuhay tayo sa araw-araw. Nakikisalamuha sa lahat ng bahagi ng ating buhay sa pang-araw-araw. Sa lugar na kung saan pag-aari ng dyablo. Nakuha po natin. Okay? Andyan po yan. Now, ibalik natin doon sa John chapter 13, verse 8 to 10. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Okay? Master niya, Rabbi niya, guro niya, Panginoon niya, tapos maghuhugas ng kanyang paa. Ang hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, ba't hinuhugasan ang kanyang mga paa. Ang mensahe po nito, araw-araw nakikipamuhay tayo sa sanglibutan ito, polluted. Polusyon. Yung panahon po nila, walang motor. Panahon po nila, walang mga tricycle. Saan man sila pumunta, lakad lang yan. So, ang number one, narurumihan ang kanilang mga paa. Yan po. Puro alikabok. Yan po. Kaya yan, isinasagawa yung paghuhugas. Kung ikaw, bisita ko sa bahay, ako mismo maghuhugas ng paa mo. Yan ang paghuhugali ng mga Hudyo. Pero dito, ginamit na Panginoon Kristo ang halimbawa ng karumihan ng sanglibutan para sa kalilinis po natin. Malinis ka na. Anak ka na ng Diyos. Pero kailangan mo araw-araw magsagawa. Daily. Daily washing. Daily washing, paghuhugas ng ating mga paa. Dahil naalikabukan po tayo sa ating pakikisalamuha, pamumuhay sa sanglibutan ito. See? Okay. Daily washing. Ang tubig po rito ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ito ang ginagamit na bahagi na sinasabing kailangan araw-araw sa buhay mo. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Mabuti pa ang dyablo. Alam niyo si Satanas? Si Satanas nagbabasa ng Biblia. Hindi ba niyo alam? Talo pa tayo nun. Naalala niyo doon sa chapter 4 ng Matthew? Wala dyan talaga. Nung tuksuhin niya ang ating Panginoon Kristo, ang sabi niya, tumalon ka nga, dinalaan yun sa tore na mataas, templo. Pagkatapos natin, tumalon ka nga, magpatihulog ka nga, sapagkat nasusulat. See? Nasusulat. Naiingatan ang iyong mga paa na huwag matisod sa mga bato. Nagbabasa siya. See? Ng Biblia. Kaya sinagot din ang Panginoon. Biblia rin. Nasusulat din. Huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. See? Kaya kung may tukso, ibig sabihin, dumarating sa atin yan lagi sa ating mga buhay. Kinakailangan mo ang salita ng Diyos. See? Pag busog ka nito, healthy ang buhay spiritual mo. Pero pagka wala, lalo pa ngayon, ang mga Bible natin, sa cellphone natin, maraming kaagaw ang salita ng Diyos. Okay?
Ezekiel, John chapter 15, verse 3. Yung sinabi niya kay Pedro. Pansinin ninyo. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. See? Yung Word of God, salita ni Kristo, ito yung tubig na tinutukoy na kinakailangan ipanganak ka sa salita ng Diyos. Ano ba? Sige. Ezekiel 36, 25, 27, sabi diyan, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. 27. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. See? Kung sa atin lang, hindi natin kaya yan. Kahit anong gawin mo, failure ka. Hindi mo kayang maglambitin. Maraming gustong magbago sa kanilang sarili. Sinisikap nilang maglambitin. Mangangalay ka, hindi mo kaya yung bigat mo. Bibitaw at bibitaw ka. See? Ang Diyos ang mayroong karapatan na magbago sa iyo sa pamamagitan ng kanyang espiritu, sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano ba? Na tubig. Okay. John chapter 4, verse 14. Binalik na po natin doon sa Juan, ha? Ngunit ang sinamang umiinom ng tubig na bibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na bibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Lumagpas tayo, ha? Lumagpas tayo. Sa verse 10, sinabi ng Panginoon sa babae, ito po yung kwento niyan. Galing sila sa paglalakbay. Tanghaling tapat daw po ang ating Panginoon Kristo doon, malapit sa Samaria. Mainit ang panahon. Pagkatapos dumating ang isang babaeng Samaritana na sasalok ng tubig. Ang sabi niya sa babaeng Samaritana, talatang 10, "Mari bang makiinom?" Sabi niya. Ang sumagot, yung babae, Samaritana, "Malalim po yung balong ito. Saan kayo kukuha ng panalok para makainom?" Sumagot ang ating Panginoon Kristo, no? Ang sabi niya, kung alam mo lang kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, baka ikaw ang humingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Yun po. Yan sinabi ng ating Panginoon Kristo. Pag binasa nyo yan, makikita nyo po yan. Yan sinabi niya. Now, pagkarinig ito ng babae, ang sabi niya, kung gayon po, bigyan niya ako ng tubig na sinasabi ninyo para hindi na ako pumunta dito. Humingi, ha? Tandaan niyo yung kaligtasan hindi binibigay ng Panginoon kung wala kang pagnanais. See? Kinakailangan may pagnanais ka. Pananampalataya. Pagtitiwala sa Kanya. See? Now, ang sabi niya, kung gayon po, bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo para hindi na ako pupunta sa ganito kalayo para sumalok. Sabi niya ganyan. Ano po? Anong verse ba yun? Andiyan yan. Verse 4. Verse 15. Ano sabi niya? Sinabi na ba, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw, ni pupunta pa rito upang sumalok muli. See? Humingi na siya ng tubig na nagbibigay buhay. Ayan, ha? Salita, ha? Salita ng Panginoon. Okay?
Now, tuloy natin yun. Ano susunod na verse doon? Ayan na. Sabi ng Panginoon, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. See? Umuwi ka, humingi siya ng tubig. Sumagot ang Panginoon, ang layo. Kung tutuusin mo, dapat tubig ang binigay. Pero iba yung binigay. Nang sabihin ganyan, umuwi ka, sama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Okay, tuloy. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama. Ang sinabi mong wala kang asawa. Kasi, totoo, nagsasabi. No? Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. See? Nakukuha po ninyo yung daloy ng ating mensahe, ng ating pinag-aaralan? Kung ano yung tubig dito? Yung tubig po rito, yung salita ng Panginoon. Binasa niya, ginalaw niya yung buhay na kasalanang sinasagawa ng babae sa kasalukuyan. Sabi niya, sabi ng babae, kung ganon bigyan mo ako ng tubig para hindi na ako pupunta rito sa ganito kalayo sumalok. Pues, sabi niya, umuwi ka, kunin mo yung asawa mo. See? Ang layo. Pero ang binigay ng ating Panginoon Kristo, yung katotohanan na tubig na pangangailangan ng babae ito sa kanyang buhay na isang makasalanan. Okay? Nakukuha po natin. Yung tubig, yung kanyang salita. Hinukay nito, hinugasan nito, yung kasalanan na pinamumuhay ng babae na hindi niya alam. Okay? Okay? Verse 19. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Nakita na inyo? Nag-increase yung kanyang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Nag-increase na. Ang sabi diyan, verse 18, dahil sa tubig na binigay ng ating Panginoon Kristo. Sa verse 20, ito na. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninono. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Okay, tuloy. Verse 23 to 24. Talon tayo doon sa mga nyo na yun. Itong sagot ng Panginoon. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Sambahin siya sa Espiritu. See? Pumasok na yung ugnayan ngayon, hindi na lang ng tubig, kundi ng Espiritu. Nakukuha natin? Dalawa na. Na po, tubig na salita at ang Espiritu na hindi alam ni Nicodemo. Na po? No. True worship. Ang sabi diyan, 25 to 26, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. See? Pansinin niyo mga minamahal, pag sinabi mong Espiritu, nakikita niyo ako ngayon? Hindi kasi ako Espiritu. Nakita niyo yung tinulak ko? Hindi. Tumulak ako ng hangin. Kung malapit ka sa akin, mararamdaman mo. Na tumama sa mukha mo. Okay? Pero hindi nyo yun nakita. Ganon ang Espiritu. Okay? Wala siyang mukha. Wala siyang figura. Hindi siya nakikita. Okay? Yun ang hinahanap na Diyos na pagsamba sa Kanya. Hindi yung
pahalik-halik, di ba? Mahawakan mo lang, mapunasan mo lang ng bimpo, kontento ka na. Kaya makita nyo, daming napapahamak. Maraming napapahamak. Sapagkat hindi yun ang Diyos. Ang Diyos ay walang anyo. Na ba? Sapagkat siya ay Espiritu. No? No. No worship. Verse 28 to 29. Sinabi ng babae, nalalaman kong darating ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagdating niya, verse 25 yan, ano? Siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Alam nila na darating. Nakasulat na yan sa Bible. Nakasulat na yan. Mga hula ni Isaiah na maglilihi ang isang babae. Alam na nila na darating ang isang Mesiyas. Na po? Pero hindi niya alam na yung kaharap niya, ito na yung Kristo. Kaya kasunod yan, verse 26, sabi niya, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. See? Pagkatapos niyan, mga minamahal, kagad-agad, alam po niyo, yung mula sa Samaria, ang doon sa lugar ng, ano to, kalimutan ko na, may balon. Malayo ang agwat. Pag sila sumalok, lalo na yung mga babae, ano po, may basahan dito yan, nakaikot, makapal. Yan. Tapos may jar sila na mataas. Ano po, na mayroong butas na hawakan. Sinusunong yon, ganyan. Maglalakbay ng malayo. Pero nung time na yan, nung makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo, kagad-agad, iniwan niya yung kanyang banga. Sumirit siyang pauwi sa Samaria. See? At pagdapos doon, sumisigaw na siya, come! Sabi niya ganyan, magsiparito kayo. Tingnan ninyo yung taong nagsabi sa akin ang lahat ng bagay na ginagawa ko. Ang sabi niya ganyan. Kaya makikita nyo, yung bunga ng tubig na salita ng Diyos nagkaroon ng impact sa buhay ng babae. Kaagad-agad, iniwanan niya yung mahalaga para sa kanyang buhay. Na po? Tumakbo siya para patutuhanan ng katotohanan na kanyang natagpuan. Medyo malayo ito sa atin. Na po? Kuminsan, yung mga trabaho natin, pinagpapalit natin yung Panginoon. Di ba? Minsan, araw ng linggo, andun ka lang, okay ka lang. Magandang sa kana, wala ako sa mood. See? Ganyan. Sa kana, marami pa naman linggo. Na po? Pero makita natin yung babaeng to. Mahalaga sa kanyang tubig. Iniwan niya ito. Dahil natagpuan niya ang ating Panginoon Kristo. Sa salita ng ating Panginoon Kristo. Ephesians chapter 5, verse 26. Meron ba dyan? Upang ihala ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig, ng paghugas sa tubig at sa salita. Naging dalawa dito. Naging dalawa dyan. Sa King James, water by the word ang nakalagay doon. Tubig na salita. Yan po nakalagay sa King James. Original. Na po, dito naging dalawa. Tubig at salita. Now, mga minamahal, ito po. Last verse po tayo. Hindi pa. Verse 41 to 42. Tignan po natin. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. See? Nagsimula sa babae na nagpatotoo ng kanyang buhay. Na po?
Pagkatapos, marami ang sabi doon sa Samaria. Ang totoo niyan, hinilang pa nila na huwag munang umuwi ang Panginoon. Hiniling nilang mag-stay doon ng 2 araw. Kaya marami ang kumilala sa ating Panginoon Kristo dahil sa kanyang salita. Ito po yung tubig. Salita ng Diyos. Ano po? Salita ng Diyos. Kinakailangan panganak sa tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po? Yun po yung kapanganakan. 1 Peter chapter 1 verse 23. Sapagkat muli kayong isinilang, andyan na yan. Hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Yan po yung tubig. Ano po? Salita ng Diyos. Pag tinignan mo yan kung sino yung salita, makikita mo siya sa John chapter 1, verse 1. Si Kristo ang salita. See? Palangga, tingnan ko nga. John 1:1. Wala na yan dyan. Ayan. Nang pasimula, siya ang berbo. Berbo po yan, salita, kataga, na verbal. At ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Wala kang bagong salin. Wala. Okay. Berbo, pero sa ating Bible, salita. Ano po? Yan po. Yung kapanganakan sa tubig, kapanganakan sa salita ng Diyos, kapanganakan kay Kristo. Nakukuha po natin yung tubig na tinutukoy dyan. Kinakailangan ipanganak ka sa tubig at espiritu. Ano po? Ng tubig na yan, walang iba, maliban ang salita ng Diyos. At kapag tinanggap po natin si Kristo, ano po, bilang sariling tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng kapanganakan muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Pagpalain po ang kanyang salita. Ano po? Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa mga salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso. Nakita namin ang katotohanan at patuloy, Panginoon, may bahagi, mga bahagi pong ito. Lalo na Diyos sa mga hindi pa nakaranas ng kapanganakang muli. Tulungan mo po kami na magkaroon kami, O Diyos, ng bahagi, ng kalakasan ng loob, katapangan sa pagpapahayag, pagpapatotoo na sa ganitong kaparaanan ng Diyos, nawa, mayroon kami mga maakay sa bahagi, Diyos, ng aming mga katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming pagpapatuloy hanggang namang hapon. Pangunahan po kami lahat. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ngayon po ay parang na po tayo sa ating pagkakaloob. Kaya tawagan ko po